Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay Tomodachi mga ka-plastic. Mukha siyang na-hangover ng matagal na panahon sa kanya na realize na banata na itong si Makagago mga ka-plastic. Si Tomodachi kasi ay gumawa na naman ng paandar sa social media mga ka-plastic. Siguro kailangan lang niya ng platform ni Makagago kaya parang hindi ko maintindihan kung bakit ang tagal na ng issue nila ni Wangbo regarding dun sa scripted nila na sapakan dun sa bilyaran. O sinampiga niya tong si Wangbo dun sa bilyaran. Itong si Tomodachi. Pero mo ilang buwan na yun ang nakakalipas. Masyado nang matagal na panahon yun. Siguro ngayon lang nagising yung nagkaroon ng ulirat itong si Tomodachi mga ka-plastic. Ba't ko nasabi? Ba't ngayon mo lang siya binanatan kung kailan tapos na yung issue na yan? Bakit nung mga panahong binabanatan ka ni Mark Jason Warnacolahewa, ba't hindi mo nirebatan? Kasi nga, nung mga panahong yon, aborido kayo noon. Kasi may possibility na baka mayroon pang ilabas na expose itong si Makagago. I think it's ganun yung aking speculation. Saka ngayon nagngangaw-ngaw na parang ngayon ka lang nagising sa pagkakatulog mo. 'Di ba? Saka ka ngayon magre-react dito sa video ni Makagago netong matagal na tong content ni Makagago kay Tomodachi tsaka kay Wangbo eh. So panoorin natin to. Ito yung kanyang pinagsimulan at gumagawa siya ng paandar sa social media. Akala niya kasi papatulan siya ni Makagago. Eh alam mo naman si Makagago eh. Dinadaan niya sa kwarta. Pero kung si Norman Mangusin ka, pupuntaan ka talaga niyan personal. At dahil medyo mabata-bata ka ng konti at malakas kang manghampas ng tako, hindi ka papatulan ni Makagago. Nadala na yan eh, sinampigan na siya sa sunugan eh. So panoorin natin to. Sobrang nakakatawa, sorry. Nag-upload itong Tomodachi ng sagot niya kay Awit after 30 minutes. 3:10 PM, di ba? What the? Grabe to mga kahombre ko. 3:12 pa lang ho. So 2 minutes nakalipas mga kahombre ko. Pero mo June pa yan. Oh. Biglang may poster na agad. Oh, di ba? June pa lang nangyari ang issue nila ni Wangbo. Eh ano nang petsa ngayon, Tomodachi? Magse-September na, isang linggo na lang magse-September na. Ano yun? July, August. 2 buwan kang natulog. Ngayon, nung nagising ka ng August, saka mo lang na-realize na tinira ka pala ni Makagago. Ano ka ba naman, Tomodachi? Wala ka na bang magawang content? Kaya ito naman ang pag-iinitan mo, si Makagago, gusto mo sampigain. Alam ko kasi yan ang punto mo. Kasi yung mga content mo, Tomodachi, dinadayo mo siya sa lugar na kung saan nakatira yung bumabash sa'yo. Kagaya ng ginagawa mo sa mga bashers mo na pinuntahan mo sa computer shop at binatukan mo. Kasi alam ko naman sa mga ganitong klaseng content creator, kapag bumababa na ang kitaan, naghahanap na naman ng iaaway, mga ka-plastic. Pero mo 2 buwan na nakakalipas, ngayon ka lang nagising, ngayon ka lang nagkaroon ng ulirat. Saka ka ngayon
marirealize na, ay, binanatan pala ako ni Makagago. Ireripat ko ngayon. 2 buwan na nakakalipas. Para mahabol pa natin yung trending na matagal ng tulog. Akala mo naman, papalagang ka ni Makagago. Alam mo namang hindi lumalaban dyan sa mga bata. Ang nilalabanan lang yan, Norman Mangusin. Pumunta ng personal sa Las Piñas, then hindi naman din siya hinarap ni Norman. Kaya yun. Alam mo, Tomodachi, alam ko ngayon ka lang nagising sa pagkakatulog mo. June 7 pa yung issue mo. Ano na ngayon? August 21. Ninoy Aquino Day na. Saka mo lang na-realize na tinira ka pala ni Makagago noong June 7. Grabe ka. Ganun na ba kalakas ang tama ng tinitira mo? Kaya ngayon ka lang nahimasmasan, Tomodachi, mga kaplastik. Nag-upload itong Tomodachi ng sagot niya So, panoorin ito. Ito po, may umihirit niya, ikakaso niya. Lalaki sa lalaki, katuwaan lang, total kinontent ko, di ba? Labas na testing na kung may tira ka talaga, Mark Jason Ward na kay Lahewa. Tapang lamig ka lang. Si Norman lang ang pwede niyang patulan at pinunta niya ng personal sa Las Piñas. Kaya huwag kang umasa na pupuntahan ka niyan. Patay ka, boss, pinansin mo pa dapat, di na lang patay ka, bawi ka niya. Yes, sa wakas, nabunot din siya. Pagsakan mo agad ng 1 box na cupcake. Deins papalagyan, bossing, kaso lang itatapat sa'yo niyan. Yun lang. Alam mo naman maraming kakampiyan sa Napolcom tsaka sa CIDG. hawak niya yung utak ng CIDG, LTO tsaka ng Napolcom. Mga tropa niya yan, pati yung CICC. Hawak niya yung utak ng mga yan. Kaya kung papatulan mo yan, maganda ka ng milyon-milyon pera para maabsuelto ka sa kaso na isasampa sa'yo. Baka na naman kasi sabihin, pinagbabantaan mo siya eh. Parang Norman Mangusin style. Nagbanta si Norman, bla bla bla. I think hindi naman nagbanta may maraming banta na rin na sinabi si Norman nung sila ay nagkaroon ng retaliation. Pero para sa akin kasi, mga kaplastik, alam niya kasi na hindi siya papatulan ni Norman in personal eh. Kaya pinuntahan niya sa Las Piñas, nag-aabang siya ng 1 oras doon, gumawa siya ng content. And then yun, doon na uminga yung away nilang dalawa. Pero kung ikaw ang dadayo, total, nasa San Pablo ka naman pala, Tomodachi. Di hanapin mo siya sa San Pablo, napakaliit lang ng lugar ng San Pablo siguro. Yan kung makakapasok ka sa subdivision niya. Mamaya, may nakaabang na pala sa'yo dun. Demanda lang naman, alam niyan. Kahit kanino, di naman papalagyan ng suntukan. Yun nga eh. At meron pa dito, mga kaplastik, dahil sumagot kasi si Makagago dun sa live stream niya, ang sabi niya kasi, hindi daw niya papatulan si Tomodachi dahil wala daw siyang kung papatulan man siya ni Makagago, ay magbibitaw nga lang siya ng napakalaking pera. Yan ang sabi niya sa live stream, which is 25 million pesos daw. So parang parang nagmukhang Mayweather Pacquiao ang nangyari. Kailangan pa magbitaw ng malaking pera samantalang si Norman Mangusin
walang binato o walang dineclare na pera kung magkano yung ipupusta o something like that. 'Di ba? Si Norman nga libre niyang pinuntahan sa Las Piñas eh. Bakit si Tomodachi ba papatungan niya ng 25 million? So ano kaya ang sagot naman ni Tomodachi na ngayon lang nagising sa matagal nang tinitira na siya ni Makagago? Panoorin natin to. Yo, what's up? Tomodachi natin. Kaya na kuryente nyo, pare. Puta ka na. Ano ko kunin yan? Pambili na NMAX yan ah. Yo, paramihin na natin yung ano. Views. Yo, what's up, what's up? Magsasalita tayo. Huling sinabi ng huling narinig ko yung bata ako. Hindi na totoo yun eh. Yung mga ganyang hamunan. So, wala mo nang influencers, di ba? 25M Bad Bunny. Di ba? Hindi matutuloy yan. Kasi yun yung dulo ng punto niya eh. 25 million para sa suntukan. Ano ba yung suntukan niya? Kada hagupit ba may gintong lalabas? Ayun lang. Di ba? Ganun ba yun? Kada hagupit ng suntok may ginto, may diamante. Buti sana may lalabas sa kamao niyang ganun. Lalabanan ko siya eh. Walang ganun. Walang nangyayari sa buong mundo. Sa boxing meron yung mismong premyo. Diba? Pero suntukang yayaan. Walang nangyaring ganun. Yun lang yung dulo ng kwento niya. Yun lang naman yung dulo ng kwento niya eh. Suntukang 25 million tapos alam naman niya hindi matutuloy kasi wala namang ganun. Diba? Ako kahit wala. Diba? Kasi, minsan pag ako, binash ko yung tao, saan man mapunta yung kwento, alabanan ko yan, di ba? Hindi naman kasi lagi, naiintindihan ko. Sabi niya, kahit naman ako, ganun ginagawa ko, inaayos ko yung sarili ko para makita ng mga anak ko. Di ba? Pero nasa sitwasyon kasi yan. Nasa sitwasyon yan mga tropa. Kung hinihingi ng pagkakataon eh ganun, pwede niya ibigay. Di ba? Pwede yung ganun. Pero Baka takot lang siyang sampigay mo siya ng tako. Nakita niya kasi kung gaano kakapal ang dugo ni Wangbo that time eh. Kaya ka pinatungan ng 25 million, pantahi yata sa ulo yun. Kasi wala naman siyang, for the record mga ka-plastic, wala naman siyang nakasuntukan before. Kahit nung hindi pa siya social media influencer mga ka-plastic. Wala pa yan. I think isa siyang ordinaryong tao before na napakabait daw niya, sabi ng mga katrabaho niya dyan sa ibang bansa nung OFW pa siya before. Hindi siya palaway. So ibig sabihin hindi never siyang nakasagupa o never siyang naka-experience ng talagang mga ganyang hamunan-hamunan na yan. Hindi parang lagay na natin sa logic yung 25 million eh. Alam niya kasing hindi mo kaya. Hindi mo afford yung 25 million. Kaya parang dinaan na lang sa pera yung pagiging, let's say, duwag. Diba? Pero samantala si Norman Mangusin, di ba?
libre niyang pinuntahan sa Las Piñas. Siya pa mismo pumunta. Nag-live pa siya dun. Dahil kung talagang desidido ka na i-measure mo o i-scale mo yung sarili mong katapangan sa ibang tao, dapat may ganun. Hindi sa kinakampihan ko si Tomodachi Kasi ang akin lang naman, kung gagawa ka ng content para durugin mo yung mga kapwa social media influencers mo, dapat hindi lang sa berbala ng ang kaya mong gawin. Dapat sa mga bakbakan. Hindi. Dinaan ka sa pera Anong gagawin natin? Yan yung mga taong alam natin na hindi interested na mabawasan ng ngipin sa harapan. May ginto pa man din yun, mga ka-plastic. Baka kasi pag sinuntok ni Tomodachi yun, yung ginto na in-implant niya dun, wala na. Ipupulutin niya yun. Hindi malaman kung saan tatalsik yun sa ring. Napulot pa ng mga tambay yan. Hindi, ibang pagkakataon naman yung kailang kasuhan. Ayun na yung palangga para umiwas sa kanya yung tao pag sinabing kakasuhan para na naman ay Oo nga, pansin natin yan huwag ganun bro pa kasi yung kaso na yun alam mo naman sarili mo yan tol kaya lagay sa sitwasyon Ginagawang negosyo yung kaso. basta pinahihiragan mo hindi namang kailangan. Akin lang naman ang katwiran daw niya nauna si Norman. Pero kahit hindi namang magkakaso si Norman, I think gagawin niya talaga yun Kasi ang layunin niya talaga mapakulong si Norman Kahit hindi magkaso si Norman, kakasuhan talaga niya yan. May nakaplano na yan, nakaplansya na yung plano. Lalo na yan, marami nakipag-coordinate sa kanya na mga naging kaaway ni Norman Mangusin, di ba? Isa na dun si Pod Genius, mga ka-plastic. Si Yulen Marcos, na alter ego, hindi natin alam. Something else. Kaya yun. Kaya nga mabuti na nga lang si Norman Mangusin tumahimik na kahit naman tumahimik yun, makukulong pa rin yun. Saka yan ang problema kasi sa mga social media influencers. Pag hindi na kaya yung argumento, kakasuhan ka na lang. Ginagawa kasing negosyo ang korte. Porket may alam na siya sa mga ganyan. Dabardago lang ka sa online, sana yung consequences nun, masalo mo. Hindi yung pag nagkaroon ka na ng consequences sa mga ginawa mong pag-aagrabyado o pang didis mo sa mga ibang kapwa social media vlogger, kakasuhan mo kapag binalikan ka. Kasi sa mundo ng social media, hindi maiiwasan na may mga makakatapat ka, mga ka-plastic. Diba? May mga pagkakataon din na nakakaya din yung ugali mo kung paano ka tumira. Naaalaman nila. Diba? Ngayon, kung kasuhan na lang ang mangyayari dyan, I think di naman siguro niya kakasuhan to si Tomodachi. Kasi wala naman siyang intention na sirain ang buhay ng pamilya ni Makagago. Huwag ka lang lalang. Yan nga, gaya nga sa live stream ni Makagago, huwag ka lang lalampas sa limitasyon. Kaso minsan, kahit nasabihin mong hindi ka lumampas sa limitasyon niya, kung hindi naman niya nagustuhan yung rebat mo, kakasuhan ka pa rin. Kasi doon sila magaling, mga ka-plastic. Gaya nga na sinabi ko kanina kontrolado niya ang utak ng CADG, LTO, ng Napolcom.
Ang hindi lang niya nakontrol ang utak yung NBI. Hindi siya pinansin nun. Lalo na si Rapi Tulfo. Hindi siya pinansin nun. Kasi nga, meron na siyang record. Which is siya yung nirereklamo before. Pero kung usapang sapakan lang sa ring, hindi ka niyan pabibigyan dahil di niya pang nagpapaderma yan eh. Alam mo, ang laki ng ginastos niya sa dentist, sa skincare niya, sa pagpapapayat niya, tapos sasapakin mo lang siya dyan sa ring. Kaya ka nga pinatawan ng 25 million eh. Para hindi matuloy lang yung laban. Yung iba kasi hindi pag narinig yung kaso, ayaw na agad. Sinilagay sa sitwasyon yan. Lalaki. Yun lang yun. Huwag natin pilit. Alam ko na eh. Sukat ko na. Okay na yun. At least nasukat natin, di ba? Tamang tawa-tawa. Alam ko na. Aura pa lang na, alam ko na. O kasi di mo binanata nung nirebat ka niya eh, nung dinis ka niya. Kay Super Santos niya. Kasi dumaan na yung panahong tinitira ka na ni Makagago sa social media, hindi mo pa pinansin. Alam mo, 2 buwan na nakakalipas. Almost 2 months na. June 7 ka, kinontent ni Makagago. Mas ngayon ka lang marirealize, pinanatan ako ni Makagago. I-content ko rin. Para kasi ang tanga naman ng reaction nito, parang ngayon lang naimasmasan sa pagkasabog eh. Grabe ka naman, Tomodachi. Eh di sana nung mga panahong tinitira ka ni Makagago, pagkakataon mo na yan. Dahil binabanatan ka. Yan ang gusto ni Makagago, yung sumasagot ka sa mga paratang niya. Tamo, nung pinalagan siya ni Setsu, pinaparinggan siya sa pamamagitan ng niya. Parang nag-quotes lang si Setsu dun sa page niya na naiinggit lang daw siya. O di ba? Namintig yung tenga ni Makagago dun dahil parang ang labas daw, naiinggit daw siya sa kalagayan ni Setsu dahil nagra-rise yung kanyang Facebook page dahil kay Boss Atan. Siya yung inutil na vlogger na si Setsu o si Jake Bermon sa totoong buhay, na kung saan ay pinapalamon siya at sinusustentuhan siya ng malaking monetization revenue ni Boss Atan buwan-buwan. Samantalang si Boss Atan, hapong-hapo na sa kaka-basketball, nakikita mo na yung mga sintomas ng sakit ng kanyang Kurosum syndrome na ilang pitik na lang ay baka atakihin na siya habang naglalaro sa basketball. Saka lang niya marirealize na yung ginagamit niyang puppet na si Boss Atan ay wala na. Kung makikita mo ang buhay ni Boss Atan, yung bahay ni Ma'am Jonah Clemente, mas maganda pa ang bahay ni Setsu eh. Ni ni Jake Bermon. Nakapagpundar ng iPhone 17 Pro Max, samantala si Boss Atan nagtsatsaga sa Redmi. Wawa sa'yo. Way back anyway, ito na yung sinabi niya. Kinukonforme sa sitwasyon niya lagi. Kung hinihingi ng pagkakataon eh, ganun, palagan mo na. Pero kung ayaw mo, nasa yung decision. Pero sana kasi minsan, labang grabe kang magano eh. Porket alam mong, ang galing mong matrash talk natin, trash talk mo eh. Diba? Pag ganun, tropa. Parang ang tingin ko kay Tomodachi, siya yung parang
agresibo sa mga taong tumitira sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya mababawian ng sapak sa muka. Yan yung feeling ko para sa kanya. Ganun ang ugali ni Tomodachi. Buti na lang yung asawa niya, hindi niya ginaganyan no, kapag napipikon siya. Kasi para sa akin, imagine mo, kapag may tumitira sa kanya sa social media, parang hindi siya titigil kapag hindi siya makakabawi man lang kahit isang suntok lang. Parang ganun yung ugali niya. Pero malabo mangyari yan. Diba? Nasa kasikatan na yung taong tinitira mo. Ginatasan ka lang niya sa content. At ang masakit noon, after kanyang gatasan, iba na yung kinokontent niya. Wala na siyang pakialam sa'yo, tapos na siya sa'yo, at tapos na niya yung pangdidis niya sa'yo. Ganun lang yun. Nasa period ka na. Sayang kasi ng mga panong tinitira ka niya, bakit hindi mo nirebat agad? Di sana ngayon, hanggang ngayon, nagsasagutan kayo sa social media. Ngayon, wala ka na sa algorithm, kaya hindi ka na pinapansin. Kaya yung pinapangarap mong sapakan, malabo mangyari yun. Pero ito, hanggang dito na lang muna ang aking content dahil inamin naman ni Tomodachi na hindi na matutuloy yung hamunan nila dahil nagsumagot na si si MG na hindi niya ito haharapin unless kung magpapatong ka ng 25 million pesos, matuloy lang yung suntukan. Pero kahit naman yan makalikom ka ng 25 million pesos, di ka pa rin yan I think hindi yan hahayaan niya matuloy. Kasi parang sinasabi na lang niya na ayoko makipagsuntukan sa'yo, kaya dinaan na lang kita sa pera. In short, duwag, plastic. Ganun lang, kasimple. Naduwag lang. Ikaw ba naman, namundar ka ng skincare, gumastos ka ng dentistry, nagpa-implant ka ng ginto sa ngipin. Tapos, pag sinapak mo siya sa ring, dadamputin niya yung gintong inimplant niya, di bibilangin niya yun. Diba? Kaya hindi mangyayari yun. Kapag ikaw ay retokadong tao, hindi ka pwede makipagsuntukan. Kasi retokado ka So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.